Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. Pag-usapan natin ngayon ito. Ah, may nag-message sa akin na sabi, "Sir JDB, mukhang nagkakainitan sa kampo ng mga Duterte ngayon." Kako, bakit naman? Dahil nga raw po rito. Naalala ninyo yung surveys na lumabas na kung saan si VP Sara eh minalas na ano na ang laki nung ibinaba niya sa sa survey ng Publicus Asia. Teka ha. Let me pull this up. Actually mula pa lamang ng May, trend niya na, yung, pagbaba. Mhm. Nandun yun sa nakaraang nai-content natin, eh. Ngayon, anong nangyari, sinasabi nga 'di ba, na mga naging, hudyat o naging, sanhi kung bakit etong, kanyang survey ay sumadsad ng 20% ay dahil nga po sa mga pinaggagawa ng kanyang tatay. 'Di ba? Ang sagwa, ika nga. So eto, tingnan natin dito. Mhm. Okay, here we go. Eto, oh, 'yan sa The Manila Times, 'di ba? So based on the results from second quarter ng 2024, from June 15 to 19, yung, kanyang, percentage ay nag-decline from 53 naging 46. Ito nga yung 20%. And then yung trust rating niya bumagsak ng 5%, 5 points mula sa 46 to 41, 'di ba? Tapos mismo sa kanyang lugar sa Mindanao, hmm, dahil sabi rito, kahit na malaki yung ibinagsak niya, siya pa rin yung may pinakamataas. Hindi na po big deal yun, eh. Because manatili kang mataas pa rin ang survey mo sa lahat, pero malaki naman ang ibinagsak mo, ano pong ibig sabihin nun, 'di ba? And then prior to this, merong, trend na pababa din si Sara ng, 2022 to 2023 for 12 months. So ibig sabihin fluctuating ang, tawag dito, ang, ranking ni VP Sara. Walang hindi na consistent, 'di ba? Correct, inconsistent yung ratings niya. So, bumalabs talaga 'yon. Malaki ang 20%, hindi biro 'yan. At dahil nga raw po diyan, sabi ang, parang napagsabihan yata ang kanyang tatay na tigil-tigil muna. Tigilan yung, yung bunganga kakabira sa administrasyon lalo na sa presidente. Hmm. Kasi yun ang nag-reflect, eh. Ang sinasabi ro'n, yung, eto, 'yan 'no, the Pahayag Survey nga pala ang Pahayag Survey ito yung, Publicus Asia na kung saan ay isa sa mga nasa executive niyan ay si Malu Tequia, yung mataba na babae na talagang biglang naging defender ni dating Pangulong Duterte. Naging biglang, lumitaw ang kulay ng DDS. Pero wala ho siyang nagawa para para ano, mabago yung resulta ng survey. At yung survey na 'to, what makes it hard for them, this is a non-commissioned or ibig sabihin, hindi po ito bayad na survey. Okay, yung ginawa ng Publicus Asia. Ang sinasabi rito, she was hurt by her father's legacy at yung kanyang, dating, trabaho sa DepEd, 'di ba? So kaya nga siguro isa rin ito sa naging factor kung bakit tinanggap niya na mag-resign siya sa DepEd. Bukod dun, ito ang pinakamasakit. Kasi yung pag-alis niya sa DepEd, so ibig sabihin, tapos na yung perwisyo sa kanya na nagpapakita ng pagiging incompetent niya sa trabaho, 'di ba? Kasi nga umalis na siya sa DepEd. So, paglipas ng panahon mabubura 'yan sa isip ng mga Pilipino, pati yung maliban na lang sa itok-itok.
Oo, na problema niya tsaka yung, tend I tend my resignation. Bagkus ang magpapabigat lalo talaga ng buhay ni Sarah as long as na ang tatay niya, hinahayaan nilang umalagwa yung bunganga, ito ho, yung talagang tatay niya talaga ang magpapabagsak sa kanya. Ang balita sa'kin, ano, ah, parang pinagsabihan daw na, "Take home ang bibig muna, tigilan niyo 'yan dahil hindi nakakatulong." 'Di ba? Walang ya naman kasi ginawa ni dating Pangulong Duterte, eh. Tira ng tira sa presidente natin, 'no. Hindi ba niya magawa na pabayaan niya na magtrabaho yung tao? Ang gusto niyang mangyari, maging sunod-sunuran ito sa kanyang mga trip, sa kanyang stand para sa China, 'di ba? Ano magagawa niya kung hindi maka-China ngayon ang ating pangulo, 'di ba? Sabihin nating inakala nila magiging maka-China, pero ano nangyari, 'di ba? During campaign period pa lang inurat niya na ng inurat. Pinagbintangan niya na ng, nagco-cocaine. Oh, nung hindi makakuha ng confidential funds si Sarah, pinaputok nila etong, pulboronic issue, yung pulboronic video, wala namang nangyari, 'di ba? Tapos hindi pa nakuntento, ginamit pa si Bato de la Rosa, ang uto-uto. Ayun, nag-Senate investigation. Proactive yung ginawa niya na hindi na dumaan sa tamang proseso na meron bang sapat na basihan para mag-investigate ang komite ni Bato de la Rosa. Merong research pa sanang nagawa na tignan tama ba yung mga ebidensya, paano made-determine ang authenticity, wala, eh, 'di ba? So, yun po yung, ginawa nung tatay niya na yun. Hindi ko kasi maitatanggi na walang kinalaman si Digong doon sa Morales Morales, PIDEA leak, Senate investigation, na hindi naman talaga PIDEA leak yung talagang target doon. Kung hindi, ay masira ang reputasyon ng presidente ng Pilipinas. Now, naramdaman nila ngayon ang epekto nito. Alam mo, simple lang yan, eh. Ah, they must know, no, they must understand na wala ho talagang silang solid na mga tao sa ground na nakasupport sa kanila. Nakaasa lamang sila talaga sa bumitbit sa kanila. So dapat ngayon maintindihan nila sino ba talaga ang bumitbit sa kanila kay Sara noong nakaraang halalan. At sino talaga ang merong bilang, 'di ba? 'Yun ang dapat nilang maunawaan. Ang tanong, kapag nanahimik ba si Digong, eh, aangat na ba yung kanyang, survey, 'di ba? Well, palagay ko ho, babantayan na 'to ng tao. Unang-una, natanim na sa isip ng mga tao yung pagiging incompetent niya. Mismo ang Makati Business Club, ang tawag doon sa 2 years ni VP Sara, ha, diyaan sa DepEd ay, school bukol. Kaya nga sabi nila, "No more school bukol." Because they are counting on, incoming, DepEd Secretary, Senator Sani Angara, na maaandun niya yung mga kapalpakan ng school bukol na term ni VP Sara diyaan, at, mare-revolutionize niya ang, sistema ng edukasyon natin dito sa bansa para umangat ang kalidad nito, which is the primary goal ng ating presidente, na sinabi naman din kina VP Sara during the meeting noong, January 20 or 24, na sila, dapat na mag-focus na. Hmm, Sabi ginawa niya yon dahil alam niya mabilis 'to ang mga pangbabalahura niya sa bayan. Yeah, nag-boomerang, nag-reflect sa kanila, eh. Kunwari pa si Fiona, kung kinagat ng, mga tao 'yun, siya rin ang makikinabang, tama, 'di ba? Unang-una, ang mali ho kasi ni Sarah diyan, dapat sana ang ginawa niya ron, nung panay ang paninira ng tatay niya, pati nung kampo ni Kibuloy, hindi ho siya sumasama sa mga rally, 'di ba? Hindi siya pumupunta. Bagkus nandun siya sa side ng presidente. Oh, kasi may reputasyon na ho si Sarah dati pa, panahon pa ng tatay niya, na hindi po siya sumusunod
sa trip ng tatay niya, kumokontra siya. Naalala ko no'n na-accountant pa siya ng mga DDS vloggers, eh, na si Sara nung magdesisyon siya na mag-Vice President for PBBM, binanatan siya ng mga ano, ng mga vloggers nila, ng tatay niya, na si Sara ay isang alibughang anak. Naalala niyo 'yun? Oh, gano'n siya tinira-tira nila na ito, talagang matigas ang ulo, katunayan may ganitong history sila ng kanyang tatay, yung ganyan. Hmm, wala, problema ngayon ay sumama siya doon sa Maisog Rally, pagkagaling dito sa kick-off rally ng Bagong Pilipinas na kung saan mas dapat siya do'n manatili sapagkat siya po ay Vice President hanggang sa 2028. At ang pagiging Vice President, kabilang ho yang 24/7 mong activities. Walang day off 'yan. Pero puwede kang matulog, pero papanindigan mo ang pagiging Vice President mo hanggang sa June 30 ng 2028. Hindi yung, kaya nga po yung mga Pilipino 'di ba laging hinahanap, nasaan si Tatay Digong? Dati gano'n, nasaan si PBBM? Kasi kapagka panahon po, anumang panahon 'yan, hinahanap talaga po ang leader ng bansa kasi 24/7 po 'yun. Everybody is counting on them, oo. Pero sa kanya, pagsasama sa rally, personal ko 'to, 'di ba? Hindi puwede yung gano'n, unless you resigned. 'Pag nag-resign ka, then ano man ang ginagawa mo, personal ano mo na 'yan, capacity, 'di ba? Opinyon mo na 'yun o desisyon mo na 'yun, personal. Oh, hindi na dala rito yung pagiging vice president mo, yung pagiging ano, yung pagiging, public servant. Kung talagang siya, 'di ba, sa interes ng, taong bayan, ng publiko. Sabi ni Macarons, "Wala namang VP ngayon." Wala ba o hindi maramdaman, 'di ba? Isa rin po sir yung, sinabi yata niya sa interview sa Davao ng Independence Day about Uniteam, okey? Alam niyo maraming mga Filipino kasi na naniniwala na merong Uniteam, 'di ba? Tapos yung, para sa kanya sabi niya ang Uniteam, although she was just really ano, realistic at the time na ang Uniteam ay para lamang po 'yan sa panahon na sila po ay mga kandidato pa. And since they are no longer candidates, 'di ba? So ang interpretation tuloy ng mga tao do'n na naniniwala na may Uniteam pa ngayon, si VP Sara ang nagpaitim sa Uniteam. Pero actually ang totoo, kailan ba niya sinimulang paitimin ng Uniteam? Sinimulan niya 'yan nung ano, remember the Tambaloslos issue, 'di ba? Sino ba si SMR na tinawag niyang Tambaloslos doon? Ito ang presidente ng Lakas, ang partido na umampon sa kanya, para mapabilang siya rito sa Uniteam. Hmm. At alam rin naman niya na kung sakaling nilabanan niya si BBM sa presidency, hindi rin siya mananalo sapagkat ang mga loyalista ang bumitbit sa tatay niya. Ilan lang ang botong naibigay ng mga loyalista sa tatay niya noon. Parang sabihin natin baka nasa mga 10 milyon lang, 'di ba? Kasi hindi naman lahat ng mga loyalista suportado siya, si Digong, eh. Pero dahil naka 16 million votes mahigit si Digong, no, super majority na yung, boto na naibigay ng mga loyalista sa tatay niya, oh, 'di ba? Tapos yung iba, nanggaling na 'yan diyan sa mga anti-Marcos, plus yung, boto ng mga fans nito ni Alan Cayetano, hmm, 'di ba? So, nitong dumating na halalan, naranasan na naman uli 'yan ni Sara kung ilan ang botong nakuha ni PBBM, 'di ba, naka 31.6 million si PBBM. Tapos si Sara naka 37.2. So wala hong 1 milyon ang lamang, parang mga nasa 500 lang more or less, 1,000 ang naging diferensya nila. Oh. So, ang, ibig kong sabihin dito, nabitbit talaga ni Marcos etong si ano, si Inday Sara. Bagay po na dapat na pinasasalamatan ng mga Duterte bilang tanawin ng utang na loob sa mga Marcos supporters lalong-lalo na. Yung, tinataglay nila yung tiwala ng mga 'to, oh. Kahit na part nga ng Ilocos ayaw sa kanya, ang gusto ng, bandang norte, si Soto.
'di ba? At inakusahan pa nga nila noon na nagtatraydor si F. Elisa kasi si Soto daw yung dinadala doon. Hindi, bago pa lang pagkatapos pa lamang ng proclamation rally, na andun kami sa Ilocos nun, eh. Nagkaroon dun sa sand dunes ng proclamation rally, 'di ba? Pero ang, unang proclamation talaga rally ay um, February 8 diyan sa Philippine Arena sa Bulacan, oo. Na magpunta kami ng Ilocos, sinasabi ng mga nakakausap namin, preferred nila ay si ano, PBBM tsaka si Soto. 'Di ba? Kaya nga malaking bagay yung nagawa ni PBBM na pinatigil yung ginagawa ni Sara noon na biyahe mula Mindanao, ugali niya magmotor, eh. At, pagdating ng simula ng Quezon Province, eh, parang si Leni Robredo lang siya, eh, hindi dinudumog ng tao, hindi gaya kay BBM. Ang nangyari, hindi na natuloy yun na hanggang norte yung rides nila. Kasi baka pagdating ng norte, Diyos ko po, wala nang pumansin at hanapin na si Soto. So malaking malaking kasiraan yun sa Uniteam. Then another introduction, 'di ba, sa mga Ilocano. Yun yung proclamation doon ng Feb 16, yun yung isa sa official na pagpapakilala ni PBBM kay Sara sa ano, Ilocandia. Oh, pagkatapos nun kamusta na? 'Di ba ang ganda na ng ranking ni Sara nun? Kaya lang sabi nga ni ano, ni Ruth, ingrata, yun. Eh, ngayon naranasan nila yung downtrend ni Sara, mas lalong ano 'yan, mas lalong madidisgrasya 'yan, 'di ba? Ayan, and shoutout kay ano, Laitera mo, diyan sa natin sa FB. Magandang, good more night. Okay. So, iwan na natin ito. Pero again, congratulations, sa mga Digonians na nagkakagulo ngayon dahil, si VP Sara, no, ibig sabihin hindi po nila talaga kayang pasubalian ang, pagkakasadsad ni VP Sara dito ho sa nakaraang survey. Well, let's see, tignan natin kung anong adjustments ang gagawin nila sa kanilang mga pag-atake. Will they stop, 'di ba? 'Pag umi-stop ba sila, magbabago pa ba, 'di ba? May magbabago pa ba, 'di ba? O kung paiigtingin nila yung paninira sa gobyerno, ah, do they think will it help, 'di ba, to boost Sara sa survey, 'di ba? So, magiging malaki. Tignan natin kung ano yung magiging adjustments nila and then saka natin uli sila ngayon pag-usapan. Pero for me, for now, talagang malaki naging problema nila ngayon dahil nga po sa pagkaka alam niyo na, ah, bagsak 'no ng imagine 20%. Diyos ko, wala pa akong nakitang ganyang politiko na bumagsak ng 20% ng survey niya.